verse for today is all about Proverbs 4:23 to 27. Sabi dito, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perverse, keep corrupt talk from your lips, let your eyes look straight ahead, fix your gaze directly before you, give careful thought to the paths to your feet, and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or left. So, ito po yung verse for today. So, sabi sa Tagalog is, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan. Ilayo sa mga iyong bibig sa salitang mga mahalay, ilayo sa mga labi sa kasasayan, palaging sa hinaharap. Ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay ng tinatagay. Ilayo mo sa iyong bibig ang mga salitang mahalay, ilayo ang labi sa kasasayan, palaging sa hinaharap ang bukal ng siya sa ating mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Ang kamay ko sa kaliwa ko sa kanan, humakbang kang papalayo sa lahat ng kasalanan. So, advice to ng magulang. Napakaganda ng Book of Proverbs kasi wisdom yung binibigay niya sa atin. And yung unang teaching for today is, sabi dito, the human heart is the originator of sin. Bakit sinasabi na sa mga talata na ito na above all else guard your heart? For everything you do flows from it. Ang puso mo ingatan mo mabuti at talagang pagkat siya ng bukal ng buhay na tinatagan. At bakit kailangan guard natin yung heart natin? Sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Bakit kailangan natin? The human heart is the originator of sin. Na kung saan, ito yung pinakadahilan. Hindi natin pwedeng sisihin sa Satanas, yung sitwasyon, or environment, magulang mga tao sa paligid natin para sabihin natin na nagkakasala tayo because of them. Ang kasalanan nagsisimula yan sa puso. Nag-originate, nagmumula sa puso. Kaya nga sabi ni John Calvin, the human heart is a perpetual idol's factory. Yung puso ng tao, idol factory yan. Mahilig gumawa yan ng mga devotion, yung mga sinasamba, ganun. So marahil, at this moment, wala tayong mga Diyos-Diyos na sinasamba. At kung ano-ano pa na katulad ng unang panahon, di ba? But lagi at lagi meron tayong pampalit sa Diyos. Yung concept ng idolatry, may mga bagay na pinipili natin na pamalit sa Diyos. Pwedeng pera, pwedeng relasyon, pwedeng mga trabaho, or kung ano-ano pang material thing na pwede natin ipalit sa Diyos. That is the idolatry. Now, yung puso natin, hindi lang siya idol ang pinaproduce niya, pati kasalanan. It's a perpetual factory of idols and sin na tila hindi ba nauubos hanggang sa mamamatay ka na lang napoproduce ka pa ng kasalanan. So, the human heart is the originator of sin na dapat nating i-guard, protektahan. And above all else, guard our heart. For everything we do flows from it. So, sa puso natin, nagmumula lahat ng mga kasalanan. At ito yung lumalabas sa bibig, sa tenga, sa mata, sa mga gawa natin. So, nagmamanifest lahat yun. Marahil, natutukso tayo sa mata, pumapasok sa puso, pero sa puso talaga nanggagaling ang kasalanan. Pwede ka may nakita ka magandang bagay, na wala nakakita sa'yo na pwede mong nakaawin, pero yung kasalanan, hindi yan nanggaling dun sa magandang bagay. Nakita mo lang yung magandang bagay, pero ang kasalanan nasa puso. Nagkaroon ng envy, nagkaroon ng pagkaingat, kaya ano yan, kukunin mo isang bagay. So, nag-manifest yun sa bibig, sa kamay, sa paa. Pangalawa is, the mouth, eyes, and feet must have healthy boundaries. Kaya, kung titingnan mo, pag once you guard your heart, at sunod-sunod na
Keep your mouth free from verbosity. Lalagyan mo ng boundaries yung mga bibig, yung pananalita natin. Ilayo mo sa iyong bibig ang mga salitang mahalay. So, dapat yung bibig natin may boundaries. Bilang Christian na may boundaries, hindi ka magsasalita ng mga bagay na mahalay. Ilayo ang iyong bibig sa kasinungalingan. So, yung boundary yan, hindi mo magsisinungaling. Hindi laging sasabihin mo yung totoo. Kahit na mapahiya ka, kahit na magalit sa yung tao, sasabihin mo pa rin yung totoo. Yun yung mga boundaries na pagkasinungaling hindi ko sasabihin yan. So, yung dapat maganda sa isang tao. And the mouth and eyes and feet must have healthy boundaries. So kapag kayo, ano yung mga boundaries nito? Sa mata naman, palaging sa hinaharap, ang pukol ng iyong tanaw. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Huwag kang lumingon sa kung ano-ano mang na hindi naman dapat. Yan. Lalo na may mga biglang niko. Yan. So, go straight ahead. Bilang Christian, dapat nakatuon yung mga mata natin sa ating Panginoon. So, let's fix our eyes on Jesus and the author and perfecter of our faith. So, give careful thoughts to the paths and be steadfast in our own ways. Do not turn to the right or left. Get your foot from evil. Even kahit yung mga paa natin, kasi yung puso natin nagmumula sa kasalanan. Ito yung nagdidikta sa mga galaw natin, sa kamay, sa paa. So, dapat may mga boundaries natin. Yung mga paa natin, may mga boundaries din yung mga kamay natin. Hindi ka pupunta sa mga bagay na hindi mo dapat puntahan, na maraming tukso. Diba? So, lahat nagsisimula sa puso. Siyang nagdidikta sa lahat ng part ng katawan natin na ang tukso dapat tinatakasan, hindi pinupuntahan. So that we have a mouth, eyes, merong healthy boundaries na kailangan natin iset. At andun yung foundation sa Bible. At tayo na yung person na mag-apply nun sa buhay natin na kahit anong mangyari, example, single ka, na kahit anong mangyari, hindi ko ayun, yung hindi mo lalagpasan yung limit na gano'n. Just pag pinayagan mo the moment, yung mga bagay sa paligid mo mangyari, sunod-sunod na yun. So, dapat maganda yung principle natin sa buhay natin, sa mga bagay-bagay, kahit yung simpleng pag-holding hands or pagsagot, yung, alam mo yun, dapat may limitation ka, may healthy boundaries ka, na hindi ka mag-drive, example ng kotse na may kasama kang kung sino man, di ba, na kung saan kayo pupunta, no? So, dapat wala, you have to stay away from sa mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Hope this verse you learn a lot. Thank you everyone and God bless.